Nasa panahon ka ba kung saan tila lumalayo ka sa mga kaibigan at pamilya? Kahit anong pilit mo, tila kailangan mong pumili sa pagitan nila at ng iyong debosyon sa Diyos. Mahal, oras na para itigil mo ang pagpilit ng mga bagay-bagay. Paano kung hilingin sa iyo ng Diyos na lumakad ng mag-isa sa panahong ito? Sa video na ito, susuriin natin kung bakit hinihiling ng Diyos na lumakad kang mag-isa. Sa mga kadahilan ng iyon, malalaman mo na tama ang iyong ginagawa, at hindi mo na itatanong ang iyong sarili. Ngunit bago yon, isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat. Narito ang 7 dahilan kung bakit tinawag ka ng Diyos na lumakad ng mag-isa. Bilang 1. Gusto ng Diyos na lahat ka, nais ng Diyos ang iyong lahat, ang kabuuan ng iyong buhay, oras, at pagkatao. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip. Hindi niya nais na paglingkuran mo siya ang mga natira pagkatapos mong hatiin ang iyong sarili sa ibang mga tao at mga bagay na nakikita mong mahalaga. Hindi iyan ang relasyon na nais ng Diyos sa iyo. Nais ng Diyos na maging sentro ng iyong pag-iral. Nais niyang nasa Kanya ang iyong pagkatao at lahat ng ginagawa mo. Ang paggawa nito ay magdudulot sa iyo na lumakad ng mag-isa dahil kailangan mong alisin ang lahat ng gustong pumalit sa Diyos sa iyong puso. Kabilang dito ang lahat ng iyong makamundong koneksyon. Hindi gusto ng Diyos na ilagay mo siya sa parehong antas o mas mababang antas kaysa sa iba pang mga bagay sa iyong buhay. Nais niyang italaga mo ang iyong lahat sa Kanya at italaga ang iyong buong pagkatao sa Kanya. Kung gusto mong lumakad na kasama ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, dapat handa kang lumakad ng mag-isa. Kung ibibigay mo ang lahat sa Diyos, magiging handa kang ibigay ang lahat sa Kanya. Hindi mo maaaring gawin ito ng sama-sama, dahil ang iba ay panghihinaan ka ng loob at susubukan ang lahat ng posibleng gawin upang makita mo na ang desisyon na gagawin mo ay isang hangal. Si Abraham ay nagkaroon ng Isaac pagkatapos ng mga taon ng paghihintay sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Alam ng Diyos na mahal niya si Isaac, ngunit hiniling ng Diyos na ihain si Isaac. Kung humingi siya ng opinyon sa iba, sinabihan siya ng mga ito na huwag gawin ito. Ang ilan ay magsasabi sa kanya na hindi niya tunay na narinig ang Diyos dahil hindi kailanman hihilingin ng Diyos ang anak na nakuha niya pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay. Mas alam ni Abraham kaysa magtanong sa iba. Hindi man lang binanggit sa Biblia na tinalakay niya ito sa kanyang asawa. Sa bandang huli, naglaan ang Diyos ng isang lalaking tupa para sa paghahain, ngunit nakapasa si Abraham sa pagsubok ng pagtatalaga. Nagawa niyang isuko ang pinakamahalagang relasyon para lamang mapasaya ang Diyos. Magagawa mo ba ito, o may taong mahal mo pa rin sa iyong puso na pumapangalawa ang Diyos sa kanila? Nais ng Diyos na mahalin mo siya, at hanapin siya ng buong puso. Sinasabi ng Biblia, hanapin muna niyo ang kaharian ng Diyos, at ang Kanyang katuwiran, at ang iba pang mga bagay ay idaragdag sa inyo. Ang iyong paghahangad sa Diyos ay hindi dapat nagtatangi, ito ay dapat nakabuuan at kumpleto. Dapat handa kang ibigay ang lahat sa Kanya. Upang ibigay ang iyong lahat sa Diyos, kailangan mong tanggihan ang iyong sarili ng maraming bagay. Kasama rin sa pagtanggi na iyon ang pagputol sa bawat hindi kinakailangang samahan at relasyon na maaaring palitan ang Diyos sa iyong puso. Walang sinuman ang dapat na mataas sa Diyos sa iyong puso. Hindi mo dapat ilagay ang sinuman sa anumang posisyon kung saan sila ay nakikipagkumpetensya sa Diyos sa iyong buhay. Numero 2. Upang tawagan ka sa mas malalim na paglalakad kasama niya, nararamdaman mo ba ang pananabik na gumugol ng mas maraming oras kasama ang Diyos na malayo sa lahat ng bagay? Nagsisimula ka na bang maging hindi interesado sa lahat ng nangyayari sa paligid mo, at nais mo bang makasama lamang ang Diyos, upang hanapin siya, mas makilala siya, malaman ang kanyang mga daan?
Ang pagtupad sa hangaring ito ay nangangahulugan ng paggugol ng mas maraming oras sa Diyos. Ang paggugol ng mas maraming oras sa Diyos ay nangangahulugan ng paggugol ng mas kaunting oras sa iba. Magkakaroon ka ng mas kaunting oras upang maupo sa mga taong pinag-uusapan ang mga bagay na walang kabuluhan. Ang iyong pagtuon at pagnanais ay lalayo sa lahat ng mga bagay na iyon, at ang mga bagay ng mundo ay hindi na interesado sa iyo. Tatawagin ka ng iyong mga kaibigan para manood ng scene kapag pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Kapag gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga banal na kasulatan, gugustuhin nilang pag-usapan ang iba pang mga bagay. Sa kalaunan, ang pananatili sa kanila ay maaaring mabigo sa iyong espiritual na paglalakad at karanasan, at kailangan mong gawin ang mahalagang desisyong iyon sa pagpili sa Diyos na higit sa kanila. Kung lumalakad ka kasama ng Diyos sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya, gugugol ka ng maraming oras sa Kanya ng mag-isa. Ang iyong buhay ay mahihiwalay sa ingay ng mundo, at ang lihim na lugar ay magiging iyong permanenteng lugar. Ang isa pang dahilan kung bakit tinawag ka ng Diyos na lumakad ng mag-isa ay bilang 3. Upang bigyan ka ng asignatura, kapag nais ng Diyos na bigyan ka ng isang espesyal na atas, tatawagin ka niya upang lumakad ng mag-isa. Sinasabi ng Biblia, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang pagiging napili ay ang punto ng pagtatalaga para sa isang mas malaking tungkulin. Hindi ka maaaring lumakad tulad ng iba, gawin ang kanilang ginagawa, paglingkuran ang Diyos sa paraan ng paglilingkod nila sa Kanya, at nais na magsagawa ng isang espesyal na atas para sa Diyos. Ang espesyalidad ng assignment na iyon ay kung ano ang magpapalabas sa iyo mula sa karamihan. Ang iyong pananaw sa buhay, hangarin, at mitiin ay hindi na magiging katulad ng iba. Kapag ikaw ay gagawa ng isang proyekto, ang iyong pagtutuon ay sa mga kaluluwang pagpapalain sa pamamagitan ng trabaho, habang ang iba ay tumitingin sa kita sa pananalapi. Hindi sila makikipagsapalaran dito kung hindi ito makikinabang sa kanila. Kapag nakita kanilang masigasig sa kabila ng walang personal na pakinabang na dumarating sa iyo, nahihirapan silang intindihin at maaaring tawagin kanila dahil dito. Kung hindi ka kumbinsido ng sapat sa iyong ginagawa, maaari mong simulan ang pagbili ng kanilang ideya at maghanap ng tubo kapag tinawag ka ng Diyos na gumawa ng isang takdang aralin. Huwag kalimutan na ang mga paraan ng Diyos ay iba sa mga tao. Habang si Jesus ay nasa lupa, sinabi niya, ang aking pagkain ay ang gawin ang gawain ng nagsugo sa akin. Ang kanyang kasiyahan ay gawin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Ang parehong ay dapat na totoo para sa iyo. Dapat kang masiyahan sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Kahit na wala kang pisikal na pakinabang, alam mong nag-iimbak ka ng mga kayamanan sa langit at ang iyong gantimpala ay nasa langit. Upang matupad ang iyong bigay Diyos na atas, kailangan mong lumakad ng mag-isa sa napakahabang panahon. Ang Diyos ang magiging tagapayo mo at matalik mong kaibigan. Bibigyan ka niya ng direksyon at ipapakita sa iyo ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay upang matupad ang iyong layunin. Hindi ito mangyayari habang kasama mo ang iba, mangyayari ito habang naglalakad ka kasama niya. Bilang 4. Upang ihiwalay ka sa polusyon sa mundo, walang alinlangan na ang mundo ay puno ng polusyon at katiwalian. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay nasa mundo, ngunit hindi sa mundo. Ang iyong pamumuhay, mga halaga, paniniwala, pag-iisip, at lahat ng iba pa bilang anak ng Diyos ay iba sa mga nasa mundo. Ang pagpunta sa panig ng Diyos ay nangangahulugan ng pamamaalam sa paraan ng pamumuhay na nakasanayan mo na. Maaaring mayroon ka pa ring mga kaibigan na hindi naniniwala. Ang pagiging maligtas ay hindi nangangahulugan na hindi ka na nauugnay sa kanila, ngunit ang pagkakaroon mo sa kanila bilang iyong malalapit na kasama, iyong mga pinagkakatiwalaan, at mga taong kasama mo sa lahat ng oras mo ay isang tiyak na paraan para bumalik ka sa dati mong pamumuhay. Matututo kang tumanggi sa kanilang mga mungkahi at pagsulong.
Magiging sapat ang iyong loob na manindigan para sa kung ano ang tama, habang iniiwasan ang bawat maling bagay na maaaring ipanukala nila sa iyo. That is the point na maglalakad ka mag-isa. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 6:17-18, kaya't magsyalis kayo sa kanila, at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama ninyo, at kayo'y magiging aking mga anak, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Nais ng Diyos na maging hiwalay ka, at iba sa mga tao sa mundo. Nais niyang ihiwalay ka, at italaga sa Kanya lamang. Tingnan ang Kanyang kaugnayan sa mga Israelita. Ginawa niya silang espesyal at kakaiba. Kakaiba sila sa ibang mga bansa sa mundo. Nais ng Diyos na sila ay maging ibang-iba, kaya't hiniling pa niya sa kanila na huwag mag-asawa mula sa ibang mga bansa. Iyon ay dahil ang mga bansang iyon ay mga mananamba sa idolo, at ang Diyos ay isang mapanibughuing Diyos. Hindi niya nais na dumisan ng kanyang mga anak ang kanilang sarili sa anumang bagay. Alam niya na ang kanilang pag-aasawa sa mga tao mula sa mga bansang iyon ay magiging sanhi ng kanilang karumihan. Sa tuwing suswayin nila siya sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan, kailangan nilang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Nais ng Diyos na panatilihin mo ang iyong nakatalagang estado sa Kanya. Ayaw niyang masangkot ka sa pamumuhay tulad ng mga tao sa mundo. Upang paghiwalayin ang iyong sarili, kailangan mong mag-isa. Hindi ka magpapalsify ng mga figure tulad ng ginagawa nila. Maninindigan ka para sa katotohanan at magsasalita laban sa bawat kawalang katarungan. Ang lahat ng iyong gagawin ay iba sa kung paano mo nakikita ang mundo dahil ang iyong mga halaga ay naiiba. Sa tingin mo ba ay papalakpakan ka nila kapag ginawa mo ang mga bagay na ito? Hindi talaga. Makikita ka nila bilang isang kaaway. Usigin ka nila at itatakwil. Ang problema ay maraming mananampalataya ang ayaw na magkahiwalay o magkaiba. Kaya naman gagawin nila ang lahat para makihalubilo sa mundo. Mas gugustuhin pa nilang patahimikin ang kanilang konsensya kaysa patahimikin ang isang lumalapastangan. Natatakot silang mawalan ng pabor sa mga taong iyon. Minamahal, huwag kang matakot. Sinasabi ng Biblia na hindi ka dapat matakot sa kanilang mga mukha. Hindi ka dapat matakot sa mga may kapangyarihang pumatay ng katawan ng mag-isa, ngunit dapat mong igalang ang Diyos na may kontrol sa katawan at kaluluwa. Ang mga apostol ay sapat na iba na ang mga tao sa Antioch ay tumingin sa kanila at tinawag silang mga Kristiyano. Sapat na ba ang iyong buhay na iba sa ibang bahagi ng mundo para malaman ng mga tao na ikaw ay isang Kristiyano, o ikaw ba ay katulad ng bawat isa? Bilang 5. Upang magkaroon ng makinis na paglalakad kasama siya, maaaring naging anak ka ng Diyos sa loob ng ilang sandali, ngunit ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos ay tila naging isang may maraming ups and downs. Ngayon, kasama mo siya, minamahal siya, at nais mong gugulin ang iyong buong buhay at mga mapagkukunan upang gawin ang kanyang kalooban. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, hindi ka na sigurado kung tama ang iyong pinaniniwalaan. Nagsisimula kang mag-alinlangan at makipaglaban sa kawalan ng pananampalataya. Ang estadong ito ay dahil sa mga tao sa paligid mo. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay hindi naniniwala sa Diyos tulad ng ginagawa mo. Maaaring mga Kristiyano rin sila, nagsisimba, nagsasalita ng dila, at lahat, ngunit kung minsan ay binabaliwala nila ang iyong debosyon, na sinasabing sobra-sobra na ang iyong ginagawa. Maaaring sila ang iyong espiritual na mga pinuno, at dahil sa kanilang impluensya, nagsisimula kang humina sa iyong pananalig sa Diyos. Maaaring ito ang punto kung saan tinawag ka ng Diyos na lumakad ng mag-isa. Nais ng Diyos na iligtas ka mula sa lugar na yon upang magkaroon ka ng maayos na paglalakad kasama siya. Maaaring pisikal kanyang ihiwalay sa mga taong iyon o tahasan kang utusan na humiwalay sa kanila. Dinala ni Hana si Samuel sa templo para tuparin ang kanyang panata sa Diyos nang humingi siya ng anak.
Si Samuel ay nasa ilalim ng pagtuturo ni Eli, ngunit si Eli ay may 2 anak na lalaki na lumalakad ng salungat sa kalooban ng Diyos. Masama ang kanilang paraan ng pamumuhay, ngunit may pagpipilian si Samuel. Kaya niyang maglakad mag-isa o maglakad kasama sila. Kung siya ay lumakad na kasama nila, hindi niya magagawang kunin ang mantle ng propeta mula kay Eli. Nang tawagin siya ng Diyos, sinasabi ng Biblia na natutulog siya sa tabi ng kaba ng Diyos, hindi kung saan natutulog ang mga anak ni Eli. Kabisado niya ang pagkilos ng pananatiling mag-isa upang magkaroon ng maayos na paglalakad kasama ang Diyos. Alam niya na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Mas gugustuhin niyang mag-isa habang lumalakad ng malapit sa Diyos kaysa mawala sa pulutong ng mga tao na ikompromiso ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Masasabi rin ba ito tungkol sa iyo? Bilang 6. Upang palakihin ang iyong pananampalataya, ikaw ba ay unti-unti nang humihina sa pananampalataya? Pagod ka na bang kumapit sa Diyos? Nagdadalawang isip ka ba sa iyong pag-asa sa Diyos? Ang kalagayang iyon ay maaaring sanhi ng impluwensya ng mga tao at mga bagay na nakapaligid sa iyo. Ang pananampalataya ay napakahalaga sa iyong paglalakad kasama ang Diyos bilang isang mananampalataya. Tinatawag kang ang mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya dahil kung walang pananampalataya, imposibleng masiyahan ang Diyos. Hangga't kailangan mo ng pananampalataya upang simulan ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos, kailangan mo ng pananampalataya upang magpatuloy sa Kanya. Ang pananampalatayang kailangan mo para magpatuloy sa paglakad kasama ng Diyos ay marerefresh sa pamamagitan ng iyong kaugnayan sa Kanya. Sasabihin sa iyo ng Diyos na gumawa ng ilang bagay, at ang mga bagay na iyon ay mangangailangan sa iyo na maniwala sa Kanya laban sa lahat ng pagsubok. Ang pag-aaral na lumakad na kasama ang Diyos na nag-iisa ay makakatulong sa pagbuo ng iyong pananampalataya. Mas mauunawaan mo ang Diyos at mas mapapalapit ka sa Kanya kapag nakita mo na ang iyong buhay ay tunay na nakasalalay sa Kanya lamang at hindi sa ibang taong kasama mo. Ang paninindigan na kasama ang Diyos lamang ang magpapalakas sa iyo. Mas magiging conscious ka na kasama mo ang Diyos at maaari kang umasa sa Kanya. Upang maabot ang kalagayang ito, patuloy kang tatawagin ng Diyos mula sa ingay, karamihan, at paraan ng pamumuhay ng mundo upang palakasin ang iyong pananampalataya sa Kanya at tiyaking umunlad ka sa espiritual. Alam mo na ang mga halaman ay sumasailalim sa pruning upang lumago ng mas mahusay at malusog. Ang puntong ito ng pruning ay maghihiwalay sa kanila mula sa mga patay na bahagi na humahadlang sa kanilang paglaki. Anumang halaman na kumapit sa mga bahaging ito ay hindi maaaring tumubo ng kasing dami ng mga naputol. Patuloy kang pupugutan ng Diyos upang lumago ka sa pananampalataya. Ang prosesong ito ng pruning ay patuloy na maghihiwalay sa iyo sa mundo. Ikaw ay magiging mas mababa tulad ng mundo at higit na katulad ni Kristo. Hindi ka na magiging komportable na makasama o magustuhan ang mundo dahil ang bahagi mo na nakatali sa mundo ay siyang pinuputol ng Diyos. Darating ka sa punto na kaya mong tumayo kasama ang Diyos na mag-isa, anuman ang nangyayari sa iyong paligid. Ang iyong pagtitiwala sa Diyos ay tataas, at sa pamamagitan ng bagyo, maaari kang patuloy na kumapit sa Diyos. Numero 7. Upang panatilihin ang iyong pagtuon sa Kanya, at hindi sa tao, hindi mo ba namamalayan o sinasadyang itinakda ang iyong puso sa isang tao bilang isa na tutulong sa iyo mula sa isang mahirap na sitwasyon? Maaaring dumaan ka sa isang hadlang sa pananalapi, at bago ka pa man magdasal, alam mo na ang matatakbuhan mong kaibigan na laging nandyan para sa iyo. Unti-unti, lumalayo ang iyong pagtitiwala sa Diyos patungo sa kaibigang iyon. Nagsisimula kang makita ang kaibigan na iyon bilang iyong lahat sa lahat, at sa halip na manalangin tungkol sa isang sitwasyon, bumaling ka sa taong iyon. Maaaring ihiwalay ka ng Diyos sa taong iyon o maging dahilan upang bigyan ka nila, upang maunawaan mo na ang bawat mabuti at perpektong regalo ay nagmumula sa itaas, mula sa Diyos na tagapagbigay ng buhay. Sinasabi ng Biblia na maliban kung ang Panginoon ay nagtatayo ng tahanan,
ang paggawa ng manggagawa ay walang kabuluhan, at maliban kung ang Panginoon ay nagbabantay sa isang lungsod, ang bantay ay nananatiling gising sa walang kabuluhan. Ang Diyos ang iyong pinagmulan at ang dapat mong tingnan, hindi ang sinumang tao. Kung kailangan niyang sanayin ka tungkol dito, gagawa siya ng mga pangyayari na magdudulot sa iyo na mag-isa at itulak ka sa Kanya. Mga sitwasyong magtutulak sa iyo na magtiwala sa Kanya sa lahat ng paraan. Maraming tao ang unti-unting bumaling sa mga lalaki bilang pinagmumulan ng kanilang tulong at lahat ng maaari nilang matanggap. Hindi ganyan ang gusto ng Diyos na lumakad ka. Dapat mong malaman na ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga tao para sa iyo, ngunit hindi niya nais na magtiwala ka sa kanila. Ayaw niyang makita mo silang all in all. Kung wala sila, hindi mo makukuha ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ang Diyos ang tanging kailangan na puwersa sa iyong buhay na hindi mo mabubuhay kung wala. Ang bawat ibang tao ay naroroon dahil nais ng Diyos na sila ay naroroon. Kapag sinimulan mong unahin sila kaysa sa Diyos at nakita mo silang mas mahalaga kaysa sa kanila, naiwala mo sila sa iyong buhay. Maaaring alisin sila ng Diyos sa iyong buhay upang makalakad ka ng mag-isa na nakatuon sa Kanya ng mag-isa. Hindi sila masasamang tao, ngunit ang kanilang presensya sa iyong buhay ay ginagawa mo silang mga Diyos. Ang isa sa mga issue sa paglalagay ng mga tao sa gayong eroplano sa iyong buhay, ay kung ang mga taong ito ay magsisimulang lumabag sa kalooban ng Diyos, maaari kang sumunod. Kung sinimulan nilang ibaba ang pamantayan ng salita ng Diyos at sumuko sa mga kompromiso, susundin mo sila, dahil inilagay mo sila ng napakataas sa iyong buhay upang maiugnay sa kanila bilang mga tao sila. Tinatawag ka ng Diyos para magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Nais niyang malaman mo na ang iyong paglalakad kasama niya ay isang individual na tatanging lakad. Ang ipinagagawa niya sa iyo ay maaaring hindi iyon ang ipinagagawa niya sa iba. Kung hindi ka makalakad ng mag-isa sa pagsunod sa Kanyang salita, mawawalan ka ng kung ano ang gusto niyang gawin sa iyong buhay. Gayon din, kung palagi mong ikinukumpara ang debosyon at sakripisyo na kailangan mong gawin sa iba, maaari mong limitahan ang iyong sarili. Ang uri ng atas na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay ang magpapasya sa uri ng sakripisyong hihilingin niya sa iyo na gawin. Kapag tinawag ka ng Diyos na lumakad ng mag-isa, hindi ka dapat matakot na sundin siya. Habang ginagawa ito, hindi mo dapat subukang kumbinsihin ang mga tao na maniwala sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Ang pagsisikap na kumbinsihin ang isang hindi mananampalataya tungkol sa mga bagay ng Diyos ay isang pag-aaksaya ng oras. Sinasabi ng Biblia na sila ay hangal sa Kanya dahil sila ay espiritual na nauunawaan. Hindi nila maiintindihan, at dahil hindi nila maintindihan, susubukan nilang pigilan ka sa pagsunod sa Diyos. Ipaparamdam nila sa iyo na walang kabuluhan ang iyong ginagawa, at susubukan nilang pag-usapan ang iyong pag-iisip ng makatwiran. Alam mo na ang daan ng Diyos ay espiritual na nauunawaan, at ito ay hindi makatuwiran sa likas na tao. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong gawin ito ng mag-isa kung nais mong gawin ito. Sinasabi ng Biblia na kapag nananalangin ka, dapat kang pumasok sa lihim, at ang Diyos na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka ng hayagan. Hindi ginagawa ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay na gawain sa bukas. Tingnan mo ang binhi. Ang kailangan mo lang gawin ay ibaon ito sa buhangin. Ang nangyayari sa ilalim ng lupa ay isang bagay na hindi alam ng maraming tao, ngunit kapag ito ay tumubo, nakikita ito ng lahat. Ikaw ay tulad ng binhi. Ang binhi ay nananatiling mag-isa sa lupa. Kung iginigiit ng binhi na gusto nitong manatili sa iba kaysa mag-isa sa lupa, mananatili ito sa piling ng iba at hindi magkakaroon ng pagkakataong paramihin ang sarili. Upang makagawa ng mga pagsasamantala para sa Diyos at makarating sa punto ng pambihirang tagumpay, dapat ay handa kang lumakad ng mag-isa. Dapat kaya mong tumayo mag-isa. Ang iyong pagmamahal sa Diyos at debosyon sa Diyos ay hindi dapat nakabatay sa komunal na pamumuhay. Hindi mo dapat ginagawa ang mga bagay dahil ginagawa ito ng iba.
Dapat kang makarating sa isang lugar ng pananalig kung saan ang lahat ng iyong ginagawa para sa Diyos ay dahil sa iyong pag-unawa at pagmamahal para sa Kanya. Tunay na kailangan ng lakas ng loob para lumakad ng mag-isa. Kung wala ang lakas ng loob na iyon, mapapapikit ka at susunod na lang sa karamihan. Si Daniel ay isa sa maraming mga batang Hebreo na dinala sa pagkabihag sa Babilonya, ngunit may isang bagay na natatangi sa kanya, at iyon ay na nagpasya siyang lumakad ng mag-isa. Ang iba naman ay komportableng kumain ng mga pagkaing inialay sa mga idolo, ngunit nagpasya siyang hindi, kaya naiwan siyang mag-isa, kasama ang 3 pa niyang kaibigan. Malamang na kumain siyang mag-isa, at nanatiling mag-isa habang ang iba ay nasiyahan sa masaganang pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Sa kalaunan, kapag oras na para sa pagsusuri, siya at ang kanyang mga kaibigan ay mukhang mas sariwa at mas mataba kaysa sa mga abalang kumakain ng pagkain ng hari. Iyon ay hindi lamang ang pagkakaiba sa pagitan nilang lahat. Ginawa siya ng Diyos at ang kanyang mga kaibigan ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa lahat ng kanilang mga kasamahan, kabilang ang mga astrologo at mga pantas sa lupain. Hindi lamang siya na-promote, ngunit nanatili siyang may kaugnayan sa Babylon sa mahabang panahon. Bagamat maaaring mahirap ang paglalakad ng mag-isa kapag tinawag ka ng Diyos na gawin ito, sa kalaunan, kapag dumating ang kaluwalhatian at kailangan mong anihin ang gantimpala ng iyong pagtatalaga at debosyon sa Diyos, ito ay nagiging kasiyasya at kasiyasya. Si Abraham ay tinawag na lumakad ng mag-isa. Hiniling sa kanya ng Diyos na umalis sa kanyang bansa upang maglakbay sa isang bagong lupain. Hindi siya magiging ama ng maraming bansa kung hindi niya sinunod ang simpleng tagubiling iyon. Kahit na nagsimula siyang lumakad kasama ang Diyos, mayroon pa ring panahon na tinawag siya ng Diyos na muli upang lumakad sa harapan niya. Sinasabi ng Genesis 17:1, nang si Abraham ay 99 na taong gulang, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at sinabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harap ko ng tapat at maging walang kapintasan." Ito ay matapos siyang humiwalay kay Lot. Nais ng Diyos na lumakad ka sa harapan niya. Ang paglakad sa harap ng Diyos ay hindi ikaw at ang maraming iba pang mga tao, ngunit ikaw lamang kasama ng Diyos. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, sumama siya sa kanyang pamangkin na si Lot, ngunit hindi iyon naging dahilan upang maging maayos ang kanyang paglalakbay. Nang maglaon, kinailangan ng umalis ni Lot. Kapag hinihiling ng Diyos na lumakad ka ng mag-isa, huwag mong subukang magdala ng mga tao para itagkasama ka, lalo na kung hindi kanya hinihiling na isama sila. Ang mga taong ito ay maaaring maging Lot sa iyong buhay. Kahit na noong si Jesus ay nasa lupa at ginagawa ang kanyang ministeryo sa lupa, sinasabi ng Biblia na siya ay bumangon bago mag-araw at pumunta sa isang nag-iisang lugar upang manalangin. Hindi lamang sa oras na iyon, kung minsan ay tinatawag pa niya ang kanyang mga disipulo palayo sa karamihan upang sila ay mapag-isa. Upang lumakad kasama ang Diyos, dapat kang lumabas sa karamihan at maging handa sa paglalakad ng mag-isa. May ilang taong lumapit kay Jesus para sabihin sa kanya na gusto nilang maging mga disipulo niya. Sa Lucas 61 tandang bawas 62, isa pa ang nagsabi, "Susunod ako sa iyo, Panginoon, ngunit hayaan mo muna akong bumalik at magpaalam sa aking pamilya." Sumagot si Jesus, "Hindi karapat-dapat na maglingkod sa kaharian ng Diyos ang sinumang nag-aararo at lumingon sa likuran." Kung gusto mo talagang lumakad kasama ng Diyos, darating ang panahon na si Jesus lang ang makakasama mo. Magiging iba ang iyong pamumuhay kumpara sa pamumuhay ng mga tao sa mundo, kaya hindi mo na sila makakasama pa. Hindi ka dapat humingi ng pagpapatunay mula sa mga tao ng mundo, ngunit mula sa Diyos lamang. Kung ikaw ay naghahanap ng pagpapatunay mula sa mga tao sa mundo, ikaw ay mapipilitang humingi ng kanilang payo, na palaging labag sa nais ng Diyos na gawin mo. Kung gusto mong maging kaibigan ng lahat, lahat ay dapat maging masaya sa iyo. Kung natatakot kang maging iba o hindi sumasang-ayon sa kung ano ang nakikita ng iba bilang pamantayan, ang estado na iyon ay gagawin kang isang taong kalugod-lugod na hindi nakalulugod sa Diyos.
Upang mapasaya ang Diyos, kailangan mong lumakad laban sa pamantayan ng mundong ito. Ang paggawa niyan ay mangangailangan ng lakas ng loob. Ang tanong na kailangan mong sagutin ay, lalakad ka ba kasama ng Diyos o ng karamihan? Minamahal, ang pinakamahusay na paraan upang lumakad kasama ang Diyos ay ang lumakad ng mag-isa kasama siya. Huwag kang matakot kapag sinabi niya sa iyo na gawin mo ang hakbang na yon. Huwag hayaan ang anumang bagay na pumigil sa iyo sa pagtutok sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Magtiwala ng sapat sa Diyos para bitawan ang lahat at kumapit sa Kanya. May halaga ang Diyos. Ang iyong relasyon sa Kanya ay nagkakahalaga ng bawat sakripisyo na kailangan mong gawin. Magdasal tayo. Salamat, Ama, sa sapat na pagmamahal mo sa akin, kaya tinawag mo akong lumakad na kasama ka sa paglalakbay na ito. Panginoon, alam kong hindi ito magiging madali, ngunit hinihiling ko ang iyong biyaya upang ako'y magtagumpay. Hinihiling ko ang iyong lakas at tulong upang makasama mo ang espesyal na paglalakbay na ito. Ilayo mo ako sa mga distractions na gustong ilayo ako sa iyo. Tulungan mo akong panatilihin ang aking pagtuon sa iyo, upang unahin ang aking relasyon sa iyo. Mas mahalaga ka sa akin, at ituturing kitang ganyan. Hindi ako susuko sa pressure na maging katulad ng iba o gumawa ng mga bagay tulad ng ginagawa ng iba. Tulungan mo akong lumayo sa anumang samahan na hindi ka niluluwalhati. Hindi ako makikipamatok ng hindi pantay sa mga hindi naniniwala. Binitawan ko ang lahat at hawak kita. Panatilihin akong lumakad sa tabi mo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Hindi ako matatakot na maging iba at naiiba sa mundo. Niyakap ko ang aking natatanging paglalakbay kasama ka. Dalangin kong tulungan mo akong laging alalahanin ito sa bawat hakbang ng paraan. Tulungan mo akong tumanggi sa bawat mungkahi ng kaaway para gawin ko ang isang bagay na salungat sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng biyayang sumunod sa iyo kahit na ito ay hindi makatuwiran. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao para piliin kong suwayin ka. Gaya ng mga apostol, ang determinasyon ng aking buhay ay sumunod sa inyo kaysa sa mga tao. Dalangin ko na lagi mong tulungan akong maramdaman na malapit ka sa akin. Lilinangin ko ang isang kapaligiran na may kamalayan sa iyong presensya, upang kapag kailangan kong maglakad ng mag-isa, magtitiwala ako na ikaw ay kasama ko. Buksan mo ang tenga ko para marinig ang boses mo kapag kinakausap mo ako. Mas malakas ang boses mo kaysa sa bawat boses sa paligid ko. Susundin ko ang iyong boses at magtitiwala sa paggawa ng iyong kalooban, anuman ang sinasabi ng mundo. Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng higit at higit pa, upang panatilihing buong tapat sa iyo ang aking puso, upang patuloy kong sundan ka sa bawat hakbang ng daan, nang ang puso ko ay nakatutok sa iyo. Salamat, Ama, sa panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, maaari akong magdala ng higit pang mga video at mag-alok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.